Hi guys! Isa sa mga nagustuhan ko rito sa UK ay yung education ng mga bata rito. From primary to high school, wala ka namang gagastusin, papasok lang yung mga bata. Obviously, bibili mo yung sapatos nila, yung mga uniform nila. Yun lang ang bibilin mo, bag, ganyan. Pero kahit lapis, nasa eskwela na yan. Pag college ka naman, kung low income ka, may bursary din from school. Pan-train mo kung malayo yung school mo. Ngayon, eto si Kuya ngayon mag-uni na siya, so doon na siya titira sa London kasi nandun yung school niya, yung King's College of London. Eto nga, isa sa mga King's resident, yung dito siya titira. Ito mismong kwarto na tinitingnan niya. Diyan siya talaga. Kung tawag dyan dito is accommodation. Sa atin parang dormitory yung tawag natin dyan, di ba? So, eto, kung dito ka, ayan, may toilet, may shower, may single bed na kwarto, table. Tapos share ang kitchen, share din mga communal area. Ang babayaran ni Kuya dyan is 268 pounds. Kumbaga nasa kulang-kulang 20,000 pesos weekly yan, guys, weekly. So, kung hindi ka residente rito, talagang literal na yung sa Pilipinas yung kasabihan na ginagapang yung pag-aaral. Baka hindi lang mo igapang, magpagulong-gulong ka pa, magpatambling-tambling ka pa para ma-meet mo lang yung cost of living nila. Ayan. Pero dito kasi sa UK, guys, meron sila tinatawag dito na student finance sa mga university student. Kumbaga, yung mga estudyantes mismo, sila yung magbabayad noon. Student loan yung tawag nila. Na kapag nakapagtrabaho na sila, within 25 years, na hindi pa sila, imposible na hindi nila mabayaran yun, di ba? Yeah, ikakatas yun automatic ng gobyerno sa kanila. So, kumbaga, i-fund sila ng gobyerno para makatapos sila ng kurso na gusto nila na payable yun kapag na-meet nila yung parang may bracket kung ikakaltas na ba ng gobyerno sa'yo o hindi pa. Ganon, meron siyang bracket. So,